Pa-share naman po mga lodi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Sheila May Epanto, Lodi Atan Vista, Lodi Naruto Gaming, Lodi Yepsky Anor, Lodi Divino Felipe, Lodi Matalino Ako, Lodi at Alan Abondo, Lodi Michael Infante, Lodi Alan Balita. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-30 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang manor ng syndicate na puno ng ilaw, nagliliwanag sa gitna ng dilim ng gabi. Ang mga parol at ilaw sa bawat pasilyo at bintana ay nagbibigay ng marangya at makapangyarihang anyo, na tila ipinapakita ang yaman at impluwensya ng lugar. At makikita na ang ating bida ay nakaupo na sa kanyang pwesto, tahimik na tumatagay ng alak. Marahan niyang iniangat ang tasa. At makikita si Ma Tingxiu na masayang nakikipag-usap sa mga rising star. Ang mukha ay may ngiting puno ng sigla at kumpiyansa. Paminsan-minsan ay tumatawa siya, nagtataas ng tasa, at nakikibagay sa usapan na tila ba isa lamang itong magaan na pagtitipon. Bigla naman siyang napatingin sa gilid, at agad na naging seryoso ang kanyang mukha nang may makita. Nakita pala niya si Leader Zing nakatingin sa kanya, ang titig ay malamig at seryoso. Sa likod nito ay nakatayo ang kalbong matanda, tahimik ngunit ramdam ang bigat ng presensya. Lumapit si Leader Zing kay Ma Tingxiu at marahang may ibinulong sa kanyang tainga. Sa sandaling yun, biglang nagbago ang anyo ni Ma Tingxiu, na wala ang kaninang ngiti, at ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki sa pagkagulat. Habang nakatingin naman sa tasa ng alak ang ating bida, sinabi niya sa isip na tila nalaman na nila. At ilang sandali pa makikita ang mukha ni Ma Tingxiu na may nakasalubong na kilay na sinabi na tapos na ang piging ngayong araw. Bumalik na kayo, lahat kayo. Napatingin ang mga ito sa kanya ng tahimik, may halong pagtataka sa kanilang mga mukha. Walang nagsalita, tanging ang mga matang nagtatanong at ang biglang bumigat na hangin ang nagsilbing sagot. At habang naglalakad ang mga ito palabas, ang matandang kalbo ay tahimik na nakatingin sa mga rising star. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng emosyon, walang galit, walang tuwa, ngunit ramdam ang lalim ng pagsusuri sa bawat hakbang at galaw nila. Habang ang ating bida naman ay umiinom lang ng alak, kalmado at walang bakas ng pagmamadali. Napangisi siya, nang tahimik at sinabi niya sa isip na pasensya na, pero ang piging ko ay nagsisimula pa lang. Isa itong piging na hindi mo kailanman matatapos. At sumapit na ang umaga, na makikita ang kanilang sekta. Galit na sinabi ng kanyang ina sa kanya, nakaawa-awang hangal. Pinipigilan siya ng kanyang asawa, mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso habang mariing sinasabi, mahal ko, pakiusap, pigilan mo ang sarili mo. At pagkatapos, mariing tinanong siya ng kanyang ama, na bakit mo ba ginawa iyon? Nagulat naman ang ating bida sa kanyang mga naririnig mula sa kanyang magulang. Ang kanyang mga mata ay lumaki, ramdam ang bigat ng mga salita, ang galit, pagkabahala, at pagkadismaya, na biglang bumagsak sa kanyang isipan, at sa loob ng sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa paligid niya. At mula naman sa kanyang harapan, mariing tinanong siya ng ama ni Hualin, na bakit mo ginawa iyon? Nakatungo lang ang ating bida ng tahimik, ang mga mata ay nakatuon sa sahig, walang sagot. At pagkatapos, sinabi niya na gusto ko lang magkaroon ng formal na laban kay Lin. Dahil malakas si Lin, kailangan kong ibigay ang lahat, at humantong ito sa ganito. Muling tinanong siya ng ama ni Hualin na yun lang ba ang dahilan? Napasabi sa isip ang ating bida na hindi ko pwedeng sabihin na ginawa ko ito para hindi mapansin ni Ma Tingxiu si Song Hualin. At pagkatapos, sinabi niya na oo, yun lang. Malakas na tumawa ito at sinabi sa kanya na mukhang napakalakas ng aking manugang, ha? Napatingin naman ang ating bida dito, nagtatakang napalaki ang mga mata. Halata ang pagkabigla at pagtataka sa kanyang ekspresyon. Habang ang malakas na halakhak at komentaryo ng ama ni Hualin ay hindi inaasahan. At itinuro ang kanyang ina na sinabi pa na gaya ng alam niyo, malaki ang narating ng anak ko sa martial arts. Hindi ba't nakakamangha na natalo siya ni Duan ng ganoon lang? Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig na napasabi sa isip na isipin mong pupurihin niya ako. Talagang labas ito sa inaasahan ko. Sinabi naman ng kanyang ama na gayunpaman, ang masaktan si Hualin ay malinaw na pagkakamali niya.
Pumikit naman ang ama ni Hualin na sumagot na natural lang na masugatan sa laban. Tsaka, anong kaso sa isang martial artist kung masaktan man? Nakatingin ang kanyang ama sa kanya at sinabi na kaya nga dapat ay naging mas maingat siya. Nararapat lang siyang parusahan. Tumingin sa kanya ng mariin ang ama ni Hualin at sinabi na oo, syempre. Ipaubaya niyo na sa akin. Natahimik lang na napatingin ang ating bida dito. At tinanong siya nito na handa ka na bang parusahan? Sumagot ang ating bida sa kanya na opo. Sir, muling sinabi nito sa kanya na mabuti. Kailangan mo siyang samahan kapag gumaling na siya. Iyan ang parusa mo. Naiintindihan mo ba? Sumagot ang ating bida na nakatingin sa ibaba na gagawin ko ang aking makakaya. At sinabi pa niya sa isip na hindi ako pwedeng tumanggi sa sitwasyong ito. Hinawakan siya sa balikat nito na nakapikit na sinabi pa na sige. Naikinagulat naman niya. Inakbayan nito ang kanyang ama at sinabi habang papalayo na Tara. Uminom tayo. Sinong mag-aakalang magiging ganito kalakas ang anak mo? Wala na ngang mas nakakatuwa pa rito. Habang nakatingin naman ang ating bida sa mga ito sinabi niya sa isip na marahil hindi ganoon kasaya si Song Yujing sa loob niya. Sinong ama ang makakangiting masaya habang ang anak niya ay nakahandusay at sugatan? Dagdag pa niya habang pinagmamasdan niya sila na sa anumang paraan, dahil nangyari na ang nangyari, sinusubukan na lang niyang pasayahin ang sarili habang isinasaalang-alang ang relasyon niya sa mga magulang ko. At pagkatapos, makikita ang yungib, madilim at malalim, na ang bibig ay nakalantad sa liwanag ng araw at nakapalibot ng mabatong pader. Mula sa loob ng yungib, hinatak niya ang espada na dati niyang gamit noong siya'y alliance leader pa. Na pinagmamasdan niya ito ng mariin. At pagkatapos, winasiwas niya ito sa hangin. Ang espada ay hamati sa hangin. Ramdam ang kapangyarihan at husay ng kanyang kilos. At ilang sandali pa, itinutok niya ang espada sa kanyang harapan, seryoso at matatag ang tindig. Ang mga mata niya ay matalim. Pinagmasdan niya ang espada, at sa isip niya ay napasabi, kailan ba ang huling beses na hinawakan ko ang Heavenly Sword na ito? Sa totoo lang, hindi ko paborito ang Heavenly Sword. Dagdag pa niya sa isip habang itinayo niya ang espada na ginamit ko lang ito sandali, dahil isa itong pinahahalagahang espada na ipinasa ng nakaraang pinuno. Dahil hindi ko ito magagamit ng ganoon lang. Kailangan ko itong baguhin. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na malaking tulong ito dahil kulang pa ako sa inner key. Habang ibinalik na ng ating bida ang espada sa kaluban, napatingin naman siya sa isa pang bagay na nakuha niya. Dahan-dahan niya itong binuksan, bawat galaw ay maingat at kontrolado. Ramdam ang pag-iingat sa kanyang mga daliri, habang ang mga mata niya ay nakatuon sa loob ng nakasupot na bagay. At nang makita ito, napasabi siya sa isip, 82,000 taels na halaga ng mga papel. At ilang dokumento. Nakuha niya ang isang bagay na nasa kahon na napasabi pa na at ano ito. Dahan-dahan niya itong binuksan, maingat ang bawat galaw ng kanyang mga kamay upang hindi masira o magkalat ang laman. Napalaki ang kanyang mga mata nang makita ang laman ng kahon. Napasabi siya sa isip na isa itong Divine Nine-Leaf Herb. Masayang sinabi pa niya sa isip habang hawak niya ito na isang halaman na may mas matinding epekto kaysa sa Millennium Herb na nainom ko noon. Kung ang Millennium Herb ay nagbibigay sa akin ng 10 hanggang 15 taon na halaga ng inner key, ito ay magbibigay ng 15 hanggang 20 taon. Malakas na tumawa ang ating bida sa loob ng yungib, hawak ang Divine Nine-Leaf Herb sa kanyang kamay. Pinagmasdan niya ito habang sinasabi pa sa isip na kainin na natin agad ito. Nginuya niya ang Divine Nine-Leaf Herb, dahan-dahan at maingat. At pagkatapos, nilunok niya ang Divine Nine-Leaf Herb. At mataimtim siyang pumikit, habang dahan-daang nilalasap ang herb na kanyang kinain, worry pinapakalma ang sarili at pinapadaloy ang epekto nito sa kanyang katawan. At makikita ang enerhiya na dahan-daang dumadaloy sa kanyang katawan, tila mga manipis na sinag na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinagtama niya ang dalawang daliri ng kanyang nakabukang kamay. Nakapikit siya ng mariin habang ang pag-agos ng enerhiya sa kanyang katawan ay lalo pang lumalakas. Ang hangin sa paligid niya ay tila sumasabay sa tibok ng kanyang pulso. Umiikot at kumakapal na parang nakikitang alon. At ilang sandali pa ay napuno ng liwanag ang loob ng yungib. Isang nakakasilaw na sinag ang biglang sumabog mula sa katawan ng ating bida, na para bang may araw na isinilang sa kailaliman ng dilim. At makikita na ang langit ay unti-unti nang nagbabago ang kulay habang papalubog ang araw.
Ang bughaw na kalangitan ay napalitan ng maiinit na kulay kahel at pula, na worry pintang dahan-daang hinahagod sa himpapawid. Mula sa loob, makikita ang ating bida na tahimik habang ang enerhiya ay unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Ang dating nagniningning na liwanag na bumabalot sa kanya ay dahan-daang kumupas, tila usok na tinatangay ng hangin. At ilang sandali pa ay malalim siyang huminga. Marahang umangat ang kanyang dibdib, at kasabay nito'y tila hinigop niya ang natitirang himig ng hangin sa loob ng yungib. At dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unang saglit ay tila nanatili pa roon ang bakas ng liwanag, parang sinag ng buwan na bagong silap mula sa ulap. Kasabay ng ngiti niya sa mga labi, nakatingin siya sa harap, habang nakangiting bulong sa sarili, na ang 24 na taong halaga ng inner key. Naging 44 na taon na. At lumipat ang eksena sa taong napasuntok sa lamesa. Naiinis pang sinabi ni Ma Tingxiu na sapat na ang hirap kumuha ng mga elixir sa mga panahong ito, tapos hinayaan niyo pang manakaw ang Divine Nine-Leaf Herb. Napatingin na lang ang alagad. Nito na sinuntok ng ating bida sa ibaba, tahimik at tila hindi makapaniwala sa biglang pangyayari. May naiinis pang mukha si Ma Tingxiu na sinabi na hindi niyo pa rin ba nalaman kung sino ang gumawa nito. Tumugon ang matandang kalbo na ito na nagpapadala na si Syndicate Leader Zing ng mga tao kahit saan para maghanap ng mga ebidensya. Sinabi pa ni Ma Tingxiu sa matandang kalbo na hindi ba gawa yun ng bastardong si Zing Yu. Sumagot sa kanya ito na hindi siya yun. Kasama ko siya noong nangyari ang insidente. Dagdag pa nito habang bahagyang napatungo ng ulo na higit sa lahat, kabilang si Syndicate Leader Zing, wala sayang syndicate ang may kakayahang patumbahin si Warrior Shi sa isang suntok lang. Na nakatingin lang ito sa kanya ng tahimik. Na napalaki ng mata ito sa galit na tinanong na kung gayon, ikaw ba ang gumawa? Napabukas naman ng mata ang matandang kalbo na napatingin dito na sumagot na pakiusap, kumalma ka, batang Panginoong Ma. Kahit gaano ka pa kagalit, may mga bagay na hindi mo dapat sinasabi. At seryosong tumingin ito na sinabi pa na sa kasong yun. Na ito ay nakatingin pala sa babaeng katabi ng matandang kalbo na tahimik lamang. Sumagot agad ito na hindi siya yun. Lalaki ang kalaban. Muling sinabi ng matandang kalbo na hindi mo man lang nakita ang mukha, di ba? Maaari kayang sinasabi mo lang yan dahil nasasaktan ang iyong pride na matalo ng isang babae. Tumingin ito ng matalim at sinabi na iniinsulto mo ba ako, tanda? Sinagot siya nito na hindi. Sinasabi ko lang kung ano ang katotohanan. Muling sinabi ni Warrior Shi sa matandang kalbo na siguradong lalaki yon. Napahawak sa dulo ng balbas ito na sinabi na sige, kung yan ang sabi mo. May nakakunot na mukha ito na sinabi pa na hindi ko ito sinasabi dahil lang sa natalo ako. Pero ang kalaban ay talagang malakas. Napangiwi ng mukha si Ma Tingxiu na napasabi sa isip na maaari kayang ang mga kapatid ko ang gumawa nito para hamarang sa daan ko. At dito na po nagtatapos ang 30 kabanata. Ika-31 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Billy family, makikita ang dulo ng espada na nakatutok sa hangin. Seryosong sinabi ng ating bida sa isip na, mabuti, na para bang nagkaroon siya ng sandaling kaliwanagan o pagkaunawa sa sitwasyon. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang espada na ang lahat ng mga hiyas at dekorasyon sa hawakan at kaluban ng Heavenly Sword ay tinanggal, at pinalitan ng mga bago. Hawak niya ang espada habang nag-iensayo na sinabi pa niya sa isip na bagaman hindi ko mapanatili ang tamang center of gravity dahil hindi naman ako propesyonal na panday. Mabuti na ito, habang winawasiwas ng ating bida ang espada, ramdam ang bawat galaw, bawat pag-ikot at hagod ng talam ay may layunin at kontrol. Sa kanyang isip, sinabi niya kaya ko kahit papaano alisin ang kintab ng talam at palitan ang kaluban at hawakan. Ang kailangan ko naman ay ang tindi ng talam nito. Isang bagay na higit pa sa simpleng kintab o ganda ng labas ng espada. Hindi sapat sa akin na maganda ang itsura o maayos ang kaluban at hawakan. Ang tunay na halaga ay nakasalalay sa lakas at talas ng talam mismo. At winasiwas niya ang espada na paikot, bawat galaw ay may layunin at ritmo, parang may sariling buhay ang talam sa ilalim ng kanyang kamay. At pagkatapos ay tinutok niya ito sa hangin sa harapan niya. Sinabi pa niya sa isip na, matapos ang insidenteng ito,
Nakakuha ako ng isang kapaki-pakinabang na espada at 10 taon na halaga ng inner key mula sa Divine Nine-Leaf Herb. Dagdag pa niya habang makikita ang Song family na at karagdagang 8 taon na halaga ng inner key mula sa mga elixir na binili ko gamit ang pera ni Ma Tingxiu. At makikita ang mukha ni Song Hualin sa harap ng salamin, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sariling refleksyon habang ang mga bangas sa mukha ay patuloy na nagmumula sa nakaraang laban. At ilang sandali pa, makikita na ang labi niya ay napangiti, isang maliit ngunit makahulugang ekspresyon na nagmumula sa loob, parang paghinga ng ginhawa matapos ang matinding tensyon at sakit. Napapikit na lang ang alalay niyang nasa likod na sinabi sa kanya na paano mo pa nagagawang ngumiti ngayon. Sumagot sa kanya si Song Hualin na hindi na ako bata, kaya hindi ako pwedeng umiyak na lang dahil lang sa nabugbog ako, di ba? Muling sinabi nito sa kanya na hindi ko mapapatawad ang batang Panginoong Bili. Paano niya nagawa? Hindi niya ito naituloy nang sabihin sa kanya ni Hualin habang nakatingin sa salamin na wala akong intensyong sisihin ang taong yon. Muling sinabi sa kanya nito na kahit na ganyan na ang itsura mo. Makikita ang mata ni Hualin na mariing nakatitig. At naalala niya ang kanilang paglalaban ng ating bida na sinabi pa niya na bata pa lang ako nang mag-aral ng martial arts at marami na akong naranasang spar, pero hindi pa ako nakaranas ng ganoong klaseng spar noon. Dagdag pa niya habang naalala ang pagsugod ng ating bida sa kanya na paano ko ba sasabihin. Napangiti siya na sinabi sa isip na parang itong isang totoong laban. Habang inaalalayan siya nito sinabi pa niya na noong araw na yun, habang nakahiga ako sa sahig, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Nagulat ito na napasabi na ano. Sinabi sa kanya ni Hualin na nakatingin sa salamin na pakiramdam ko ay may nabuwal na mabigat na bagay na matagal nang nakadagan sa dibdib ko. Napapikit ito, na sinabi na hindi kita maintindihan talaga. Naglakad sa bintana si Hualin at sinabi niya sa isip na oo, syempre hindi mo maiintindihan. Dahil kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. At pumikit siya at nilanghap ang hangin. Iminulat ang mata na sinabi niya na napakaganda ng hangin. At lumipat ang eksena sa ating bida na sinabi sa kanya ni Guangtou na matapos itong imbestigahan. Gaya ng sinabi mo, bumili si Ma Tingxiu ng lupa sa labas ng Jinan para magtayo ng Martial Academy. Tapos na ang kontrata, at malapit nang magsimula ang malawakang konstruksyon. Gayunpaman, binili ni Ma Tingxiu ang lupa sa napakababang halaga. Dagdag pa niya habang nakatiingin ito sa ating bida na sobrang baba talaga. Napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na ibinenta ng may-ari ang lupa sa nakakalulang mababang halaga. Sumagot sa kanya si Guangtou na noong una ay ayaw niyang ibenta, pero matapos tumanggi, may nangyaring aksidente at namatay ang kanyang bunsong anak na babae. Nasunog ang kanyang bahay, na makikita na nakangiwi ang mukha ni Guangtou. Napatingin naman sa kanya ang ating bida na may magkasalubong na kilay. Habang sinabi pa sa kanya ni Guangtou na hindi lang yon. Nang sumunod na buwan, ang panganay niyang anak na lalaki ay malubhang nasugatan matapos mahulog sa kabayo, at ang matandang ina ng may-ari ng lupa ay biglang pumanaw matapos kumain. Ang kanyang general manager, na tumutol sa pagbebenta ng lupa, ay muntik ng masaksak hanggang mapatay ng isang lasing. Sinabi pa ng Guangtou sa kanya na ipinaalam nila ito sa Meriam Alliance branch, pero tila wala silang nahanap na koneksyon sa mga insidenteng yun. Sa huli, wala nang nagawa ang may-ari ng lupa kundi ibenta ito. At umalis ng Jinan kasama ang kanyang pamilya. At pagkatapos niyang sabihin yun sa ating bida mahigpit na itinikom ni Guangtou ang kanyang kamao. Matalim namang nakatingin ang ating bida at sinabi na si Ma Tingxiu ba mismo ang pumunta at pumirma ng kontrata. Sumagot si Guangtou na hindi. Dagdag pa niya na ang taong namuno sa kontrata ay si Hua Xianodei. Napangiwi ng bibig ang ating bida at sinabi sa isip na ang tuso at matandang hakluban na yon. Tiyak na ginawa niya ang lahat ng iyon para makuha ang loob ni Ma Tingxiu. Muling nagsalita si Guangtou na batang Panginoon, paano nagagawa ng mga tao ang ganito? Sumagot naman ang ating bida na dahil hindi sila tao. Paano magiging tao ang isang nilalang na gumagawa ng ganoong bagay? Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Guangtou na batang Panginoon. Pakiusap, turuan mo ng leksyon ang mga bastardong yun. Na makikita na seryoso ang ating bida. Sinabi pa ni Guangtou na hinihiling ko ito sa iyo. Dahil wala pa akong sapat na lakas. Sumagot ang ating bida ng seryoso na sige. At malapit nang sumikat ang araw,
at sa unti-unting pagliwanag ng langit ay makikita ang malagang kawayanan na marahang sumasayaw sa banayad na ihip ng hangin. Mula sa loob ng kawayanan, naglalakad ang matandang kalbo na sinasabi sa kanyang isip na sa pamamagitan ng insidenteng ito, nakuha ko ang tiwala ni Ma Tingxiu. Hindi ako komportable na may isang batang paslit na tulad niya na nagwawala, pero anak pa rin siya ng alliance leader ng Miriam. Dagdag pa nito na magagamit ko siya sa hinaharap. Bigla itong may naramdaman, at napalaki ang kanyang mga mata sa gulat, parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran kahit tahimik ang paligid. At sa isang iglap, mabilis niyang winasiwas ang kanyang sandata sa likuran, na para bang kusang kumilos ang kanyang katawan bago pa man makapag-isip ang isip. Kitang-kita ang lakas ng puwersang pinakawalan niya, ang hangin ay tila nahati sa bilis ng hagod, at ang paligid ay parang napayuko sa tindi ng galaw. Ang mga kawayan ay tinamaan ng puwersa, at sa isang iglap ay nagliyab ang hangin sa lakas ng hagod na pinakawalan niya. At mula sa mga nahating kawayan, isang tao ang makikita na nakamaskara, tahimik na nakatayo sa gitna ng mga naputol na tangkay na tila ba matagal na siyang naroon, nag-aabang. Ang ginawang atake ng matanda ay naharang ng taong nakamaskara, na para bang inaasahan na nito ang bawat galaw. Sa mismong sandali ng banggaan, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtama ng sandata, matinis at mabigat. Natila sum-ire sa katahimikan ng buong gubat. Ang taong nakamaskara ay ang ating bida na seryosong nakatingin dito. May nakasalubong na mga kilay naman ang matanda na sinabi sa kanya na sinusundan mo ako nang hindi mo alam na mamamatay ka na pala, ha? At pagkatapos, mabilis na sumugod ang ating bida. Na mabilis na itutusok ng ating bida ang kanyang espada sa matanda. Ang galaw ay diretso at walang pag-aalinlangan, parang isang kidlat na nakatuon. Sa iisang puntirya, agad namang hinawakan ng matanda ang kanyang sandata habang may naiinis na mukha. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo at ang tingin ay naging mabigat at matalim. Na mabilis niyang winasiwas ang kanyang sandata sa ating bida, puno ng determinasyon at galit na halatang sumabog mula sa kanyang buong katawan. Ngunit nagawa namang maarang ng ating bida ang alo ng puwersa. Muling sumugod ang matanda sa kanya, ang bawat hakbang ay matibay at puno ng determinasyon, na parang bawat galaw niya ay may timbang ng karanasan at bihasa sa laban. Ang puwersa na itinira nito ay mabilis na iniwasan ng ating bida, dumaan ang galaw sa gilid ng kanyang ulo, halos hindi maramdaman ang bahagyang hangin na iniiwan ng sandata. Laking gulat ng matanda nang makita niya yun, halos hindi siya makapaniwala sa bilis at husay ng pag-iwas ng ating bida. Ang mga mata niya ay kumislap, puno ng pagkabigla at bahagyang pagkainis, na para bang hindi inaasahan ang ganitong klase ng reaksyon. At sa isang mabilis na atake ng ating bida, tinamaan niya ang matanda sa katawan. At agad na makikita ang dugo na nagtalsikan sa paligid, tanda ng tindi at katumpakan ng hampas. Napapikit ito sa sakit, ramdam ang matinding kirot habang napalagay niya ang kamay sa sugat na tumagas ang dugo. Agad itong bumawi, at sa kanyang galaw ay nagpalabas ng mga guhit sa hangin papunta sa ating bida, bawat linya ay parang sinag ng puwersa na sumusunod sa galaw ng kanyang sandata. Hinarang niya ang mga ito, at sa bawat pagtatanggol ay nagpalabas din ng mga paykat na hiwa sa hangin. Na sumabog sa kanyang itaas na parang enerhiya at hangin ay nagkikiskisan sa bawat galaw ng sandata, at ang kanyang ginawang hiwa ay makikita sa hangin, malinaw na sumusunod sa direksyon ng galaw ng kanyang sandata, natatama sa mga kawayan sa paligid. Nagkaputol-putol ang mga kawayan, bawat isa'y bumagsak o napilas sa tindi at bilis ng hiwa na ginawa ng ating bida. Mula sa makapal na usok, makikita si tanda na may halong pag-aalinlangan, nakatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng kaba at pag-iingat, tila sinusuri ang bawat galaw ng ating bida bago gumawa ng kahit anong hakbang. Matalim namang tumingin ang ating bida kay tanda. Ang mga mata niya ay tila mga punyal na sumisilip sa bawat kilos at ekspresyon ng kalaban. At ilang sandali pa, si tanda ay muli na namang sumugod, ang mukha niya ay puno ng inis at determinasyon, na halatang hindi siya makapagpigil sa galit na bumabalot sa kanya. At mula sa malayo, kitang-kita ang makapal na usok na pumaibabaw sa ere, bunga ng lakas ng salpukan ng kanilang mga sandata. Ang usok ay umaalimbuyong parang ulap na sumasayaw sa pagitan ng mga mandirigma, nagpapakita ng tindi at bilis ng bawat hampas at depensa. At ang paligid ay napuno ng usok na bumabalot sa bawat sulok ng gubat.
Si tanda ay umalis sa makapal na usok, habang nakahawak sa kanyang sugat. Agad naman niyang napansin sa likuran niya ang paglitaw ng ating bida, ang bawat galaw ng katawan niya ay naging alerto. Ang bawat hibla ng pandama ay nakaangat, handang tumugon sa anumang kilos. May nakasalubong na mga kilay ito, bago tinanong ang ating bida ng may halong galit at pagtataka, na sino ka? Tahimik na itinutok ng ating bida ang kanyang espada dito, ang dulo ng talam ay nakapako sa punto ng kalaban na may ganap na kontrol at determinasyon. At seryosong sinabi niya na ang taong papatay sa iyo. Naglalabasan ang ugat nito sa ulo niyang kalbo sa galit na mariing tumingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata.